Diyos amang dakila. Muli maraming salamat sa magandang oras at panahon na ipinagkaloob mo sa umagang ito. At kami po ay muling napagpuri at napagpasalamat sa iyo. Ama, muli maraming salamat sa buhay na pahiram mo. Na sa tuwin ay pinagkakalooban mo ng iba yung lakas. Ama, maraming salamat din po sa physical na pagkain na kaloob mo sa amin sa araw-araw bilang bitamina at kalakasan ng aming mga pangangatawan. At maraming salamat din po, Ama, sa espiritual na pagkain na kaloob mo sa amin sa araw-araw. Sa iyong mga banal na salita na iniluluwal ng banal na espiritu sa katauhan ng aming mahal na Apo Kunching. Maraming salamat po. Bago po ang lahat, ang inyo pong abang kapatid ay muling nagbibigay galang at bumabati ng magandang umaga sa inyo pong lahat sa tanghaling ito. Pasensya na po kayo mga kapatid sapagkat hindi ko po nabasa sa talaan na ako po pala'y sa araw na ito'y facilitator. Ganun pa man, akin pong buong pusong gagampanan ang inata sa akin ng ating Diyos amang buhay. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, katotohanan na ang Diyos ay buhay. Higit sa lahat, sa kanyang mga anak, nasa kanya ay nananalig at sumasampalataya. Amen po ba? Amen po. Bagamat mga kapatid, sa mga nagdaang araw nga po tulad ng nasabi ko at nabigkas sa sandaling ito, hindi ko po natingnan sa talaan na ako isang facilitator. Marahil ito po yung kaloob ng Ama sapagkat ang nais palagay po ng Ama o marahil nais ng Ama ipahayag niyo po sa ating mga kapatid ang bawat kadakilaan na ating inaani sa ating buhay na Diyos. Kaya mga kapatid, hindi ko po sinasabing walang tema sa araw na ito. Sa inyo na rin po magmumula ang mga tema kung paano nyo po nadama ang Diyos na buhay, ang Diyos na mapagpalang tunay. O ano na nga po ba ang nakamtan nyo sa inyong pagparito sa araw-araw. Kaya po mga kapatid, maluwag po kayong magkakaroon ng sariling pagpapahayag para naman kapulutan ng aral o karagdagang buhay pananampalataya ng ating mga kapatid. Mga kapatid, palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid na si Vilma ng Bukhan. Magandang umaga po sa tanghaling to. Talaga pong masurpresa ang Ama. Hindi ko naman din po expected na ako tatawagin ni kapatid naman. Siguro po udyok po siguro talaga ng Ama. Patotoong tunay na buhay nga po ang banal na espiritu ng ating Ama sa katauhan po ng ating mahal na Apo Kunching. Bagamat paminsan-minsan, ika nga po dumarating ang mga problema sa buhay natin. Ika nga kung hindi ka magtitibay sa Ama, sa Kanya ka lang humuhugot ng lakas at tibay ng loob. Ika nga lahat ng pagdalisay sa buhay natin, ang Ama lang ang paparam, ang Ama lang ang makakatulong sa atin at wala nang iba. Kaya labis po akong nagpapasalamat sa Ama at isa ako sa anak niyang pinagtibay niya. Bagamat puro dalisay ang naging kuwang ko sa buhay ko, nung napunta ako sa dakong banal na to, nawala po lahat yun, tumibay ang loob ko. Higit po sa lahat ang aking espiritu, ang aking kaluluwa. Bagamat di ko man po sinasabing ako'y isang ganap ng matibay na matibay, pero pinipilit ko po talagang magpakatibay alang-alang sa Ama. Bagamat nga po marami tayong pagsubok, pero baliwala lang po yun, nagdadaan ng araw, nagdadaan ng kuwan. Bagamat isa din po akong inang nawalan ng isang anak, pero hindi ko po masyadong ikinalumbay, bagamat dito ko nga po pinokos ang buhay ko, dito ko inubos ang oras ko. Kaya po eto ako, sabi nga po ng mahal na Apo,
magtibay lang at manalig sa Ama. Walang imposible, bibigay niya lahat ng ating kahilingan. Kasi wala siyang anak na pinabayaan, wala siyang anak na inaba, kundi lahat tayong anak niya, pinalalakas niya, pinagtitibay niya. Kaya wala akong masasabi sa dakong to, kundi banal talaga ang dakong dambanang to. Kaya ang may kukuha ko lang, eto nga po, isang araw, yung hipag ko nga matagal nang nagpapagamot sa Maynila, yun nga po, sabi ko nga sa kanya, manalig at magtiwala ka lang. Kung gusto mo, sabi ko, nasa sayo din ang desisyon. Kung gusto mong pumunta dito, dumito ka sa akin, kaya ka ako kitang halagaan hanggang sa lumakas ka, dadaling ka ako kita kay Apo. Sabi ko nga po sa kanya, manalig ka lang, kailangan pagpunta mo doon, yung pananalig mo, ang dalin mo, hindi yung urong-sulong. Baga nga po dito, siya nga po nagsasabi na, buhat po napunta siya dito, wala na po siyang iniisip na kung ano-ano, nakakatulog na siya ng hindi ganun nga naisip ng isip na halos 2 buwan pong hindi nakakatulog. At ito nga po kahit po paano talagang inaangkin ko na po na dito gagaling yung hipag ko. Dito na po siya talaga makakakita ng liwanag. Bagamat nakalimot nga nung mga nagdaang ko, inaangkin ko na po sa Ama. Yun lang po't maraming salamat po. Maraming salamat, mahal na kapatid, sa iyong pagbabahagi. Mali po pala ako sa aking pag-aakala. Sa buong akala ko po, ang ating kapatid na nag-share, ang kanyang ilawan, ay nilagay niya sa ilalim ng mesa, subalit hindi pala. Hindi pala, naroon pala sa ibabaw ng lamesa, kaya nga lang po, ito'y uundap-undap. Subalit, sa kabila po ng pag-undap-undap ng kanyang ilawan, dumating po siya rito, na siya may kasama at nasa rin niya po na ang karamdaman ng kanyang kasama ay magkaroon ng kagalingan. Mahal na kapatid, yamang ikaw'y tinawag at hinirang ng Diyos bilang kanyang tagasunod. Magpakatatag ka sa iyong kalagayan sapagkat di masasayang ang iyong pagpapagal para sa Kanya. At sa iyong pagpapagal, tatamuhin mo ang kagalingan na nais mo. Ito'y sa puso mo, isa-isip mo na ang Diyos ay buhay na sa tuwina. Diyos na buhay, na sandigang batong walang katibagan. Yan tandaan mo kapatid. At ang nanasa mong kagalingan, ito'y maangkin mo. Maraming salamat po. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang ating pong may kaarawan. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid na IT team. Ano ba alam mo, Mori? Mori. Bagamat po wala ang ating kapatid, para po maging kumpleto ang aking pong pagiging facilitator, tinatawagan ko po ang aking kapatid. Palakpakan po natin ang ating kapatid na si Pilar Mananghaya upang siya mag-alay ng awit sa ating Diyos Ama. Salamat po, Kapatid Halando. Pinagagalak mo sa tuwin ng puso ko. Purihin ka, Ama. Muli tumindig po ako sa harapan upang maghandog po ng awit. Nawa po sa awiting ito, manamnam po natin kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Lumang awitin po kasi ito, subalit siya pong nasa kong awitin sa mga sandaling ito. Buhay ko'y may kaguluhan, landas walang patutunguhan, tanging kay Jesus mayroong tagumpay. Siyang aking patnubay, siyang aking gabay, siya sa akin nagbigay
Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang tanging Panginoon magpakailan paman. At ngayon sa aking buhay, sa tuwina siya nagbabantay, siya ang aking tuwina inaasam. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang tanging Panginoon magpakailan paman. Buhay ko'y may kaguluhan, landas walang patutunguhan, tanging kay Jesus mayroong tagumpay. Yan po ang nasa ng awiting ito, na ang tagumpay po ay tanging sa Diyos lamang makakamtan. Bakit po mababa ang himig? Sapagkat ang nasa ng Ama, tayo pong lahat ay magpakababa sa Kanya. Salamat po. Maraming salamat po mga kapatid sa napakagandang inawit. Katotohanan po mga kapatid na si Jesus ang ating daan patungo sa katotohanan. Kaya mga kapatid, kung inyo pong ninamnam ang bawat himig ng inawit ng ating kapatid, ito po'y kapupulutan ng aral para maging karagdagang buhay sa pananampalataya. Maraming salamat po sa iyo mga kapatid. Ang susunod ko pong tatawagin, palakpakan po natin ng Diyos na buhay, ang kabiyak ng puso ng ating kapatid na si JR. Kapatid na Monet. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Hanggang pasasalamat po, Ama. Napakabuti niyo at binigyan po ako ng pagkakataon na makapagbahagi sa harapan ng mga kapatid ko upang ibahagi ko po ang mga hiwagang ipinagkakaloob sa amin. Walang humpay na pasasalamat po sa araw ito. Magandang umaga po. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Pasensya na po kayo. Ako po ay nagkaroon ng ilang araw po akong nagkaroon ng karamdaman. Subalit hindi po ito hadlang para ako po ay manglumo at hindi po maglingkod sa dakong ito. Bagamat po't wala pong tema, kay buti po ng Panginoon at binigyan niyo po ako ng pagkakataon na makapagbahagi sa inyong harapan. Ang maibabahagi ko po sa inyo ang mga kabutihan na ipinagkaloob sa amin ng Panginoon.
na kung paano nga po kami nililingap niya, ginagabayan sa bawat araw na kami tumatalimas sa dakong ito, kung paano nga po kami binibigyan ng lakas at katatagan sa bawat pagdadalisay sa aming buhay, ang kahiwagaan niyang walang humpay, na kung paano nga po kumikilos sa amin na eka nga po sabi nga po ng tuwing magbabahagi po ang kabiyak ng puso ko ang mga kapatid ko, na kapatid na Mirna, kapatid na Alan, na kung paano nga po ang hiwagan ng Diyos na kumikilos sa amin, na bagamat andun po yung sa akin pong sarili na hindi na may kahinaan pa po ako, subalit andun po yung pagsusumakit at pagsusumikap ko na makapaglingkod sa kalooban niya, na kung paano nga po na sa bawat araw na ang mga pagkilos niya sa amin, na gaya nga po na tuwing yung mga binabahagi ng kabiyak ng puso ko, na kung paano sa mga panahong nawalan po kami ng hanap buhay, subalit andyan po ang Panginoon, hindi niya po kami pinabayaan, na ang aming mga anak, na kumikilos po siya sa mga kapatid namin, na bagamat hindi po kami nahihirapan na humingi po ng tulong, na hinahaplos po niya ang puso't kaisipan ng mga kapatid ko, na ang bawat pangangailangan namin ay ipinagkakaloob sa amin ng lubusan. Kaya po sa pagkakataong pong ito, na sa loob po ng 10 taon na paglilingkod namin sa dakong ito, bagamat hindi po mga ilang taon po kaming hindi po ganap na nakakapaglingkod, subalit na yung pong mga panahong yun na pinalaya po kami ng Panginoon na maghanap buhay. Subalit yung pong paglaya po namin na yun, na iba po yung po bang ipinadama lang sa amin ng Panginoon, na yung paghahanap buhay namin noon ay at ang paglilingkod namin ngayon ay magkaiba po. Subalit na yung pong binigyan po ako ng nagtinda po ako ng mga prutas doon po sa lugar ng mga magulang ko. Subalit wala pong nangyari. Bagamat yung pong puhunan pong yun ay, kumbaga po, kinuha lang po ng ate ko sa lending para pong 5-6. Subalit, nagtitinda po ako. Subalit, wala naman pong nangyayari. Yung pong pati yung puhunan po, nalusaw din po. Nung pong takda na tinura na po ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na apo, na takda na para kami magbalik loob at maglingkod sa dakong ito. Yun nga po ay ipinagkaloob na ng Ama, na patuloy at patuloy na po kaming naglilingkod dito. Napakasarap po sa pakiramdam, na hindi ko naman po sinasabing na ako'y puspus na, subalit andun po yung pagsusumikap ko na buspusin po ako ng banal na espiritu, at patuloy po akong makapakinig ng mga banal na aral at salita ng Panginoon sa ating katauhan ng mahal na Apo Kunching. Kaya nga po, nagpapasalamat po ako sa Ama na yung nagaganap po sa amin ngayon, bagamat sapat-sapat lang po, pero napakagaan po sa aming buhay. Andun po yung kapayapaan, kagalakan. Bagamat hindi naman po namin sinasabi na hindi po kami nagkakaroon ng hindi pagkakanuwa ng kabiyak ng puso ko, pero naroon na po yung pahintulot na hindi po nananahan sa amin ito. Andun po yung pagninilay namin na
nakakahingi po kami ng kapatawaran sa bawat isa. Kaya po, walang hanggang pasasalamat sa Ama at ganun din po sa katauhan ng aming mahal na Apo Kuching kung paano nga po nagbibigay sa amin ng inspirasyon na sa bawat minemensahe niya na nga po, pag po tayo ay nakinig ng mabuti sa bawat mensahe niya, wala pong pagkabula. Ipasok po natin sa puso natin ang bawat salita, ang bawat ibinabahagi niya. Ano man po ang ating mga pinagdadaanan, ano man po ang ating mga karamdaman, wala pong imposible sa Ama. Lahat ay gagawin niya pag po tayo nagpakatotoo sa Kanya. Ano man po, kahit di po natin sambitin sa Kanya ang ating pangangailangan, pag tayo tapat na naglilingkod sa Kanya, hindi natin inaalintana na andyan na po pala ang biyaya. Hindi lang po ang biyayang pang kalupaan, kundi lalo nating kamtin ang biyayang pang espiritual. Masigit po natin pasalamatan kung ano man po ang nagaganap sa ating buhay sa ating mga pagdadalisay sa ating buhay. Yun po ang dapat natin pasalamatan sabagkat doon po tayo pinagtitibay ng Panginoon. Kaya po walang papurit pasasalamat sa ating Panginoon na kung paano nga po ang kumikilos sa ating buhay. Huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Yun nga po, napakabuti po ng Ama. Sa ilang araw ko pong pagkakaroon ng karamdaman, talaga pong yung ubo ko po, talagang napakahigpit. Sumasakit po ang dibdib ko pag po ako inuubo. Subalit inangking ko po sa pamamagitan ng tubig. Ngayon po, maginhawa na po ang pakiramdam ko. Palakpakan po natin ng Diyos na buhay. Kaya po, hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa Ama. Maraming salamat mga kapatid sa iyong napakagandang pagbabahagi. Katotohanan po ang tinura ng ating kapatid. Eka nga po, anuman sikap ang gawin mo kapag hindi ukol, hindi bubukol, kapag halimbawa po panay ang trabaho, panay hanap buhay, wala rin po yun. Sapagkat sa sandaling kayo magkaroon ng karamdaman, kung gaano man po ang tinipon nyo, ito po ay mawawala. Subalit, ika nga po hindi man karamihan ang iyong pera, pero kung ikay nakapaglilingkod sa Ama, wala kang pera, nakapaglingkod ka naman sa Diyos na buhay. Amen po ba? Kaya mga kapatid, bigyan po natin ng pagkakataon na bahagi na natin ang ating Diyos na buhay. Hindi po puro hanap buhay. Ihambing ko po ang aking sarili. Kami po ng aking kabiyak ng puso. 8 taon na po. Talagang sa araw-araw narito kami. Hindi ko po ikinahihiya ang ang pinagkakakitaan lang namin. Kaming ng aking kabiyak ng puso, paunti-unti gumagawa po kami ng itinitinda pong buro dyan. Diliban doon, yun po ang ginagawa namin po. Nakapaglilingkod na kami, ibig po sabihin, yang hindi po namin iniintinday kung panggusalina po sa pang-araw-araw na pagparito. Kaya mga kapatid, sa unang buhay ko po, sandali may pera ka noon. Subalit saglit wala. Hindi po katulad ngayon na kung gano'n man po alaman ang bulsa mo, siya na po ako ron. Ika nga po, kung marami kang pera sa karamdaman ko pong naramdaman ito, siguro po araw-araw nasa ospital ako. Dahil nga po sa karamdaman ko. Kaya nga po ang sabi kung natatandaan niyo po kung sino nakasama sa Kalantipe, ang sabi ng Banal na Espiritu sa katao ng ating mahal na Pakonching, sino ang hindi natatakot mamatay? Kauna-unahan po ako nagtaas. Bakit po ako matatakot? Hiram ko lang ang buhay sa kanya, hindi po ba? Subalit hindi niya po ako pinababayaan sapagkat sa araw-araw naririto nga po ako upang sa kanya makapaglingkod at ipakilala ng lubusan kung ano man ang nagawa ko sa una kong buhay. Yun ay akin ang pinagsisisihan. Kung kaya
Sa mga sandaling ito, galak na galak ang puso ko. Hindi po ako nakakaramdam ng kapaguran. Kahit araw-araw, naririto ako. Araw-araw, nasa harapan ninyo, nagpupuri po sa Kanya. Sapagkat, yan po ang naging silbing gamot at naging kagalingan ng aking naramdaman. Pasdan niyo po ang inyong abang kapatid. Ika nga po ng Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Para kang wala namang sakit ni hindi ka nangangayaya. Totoo po yun. Sa katotohanan lang po. Kung ano po ang naramdaman ko, basta itinulog ko, wala po yun. Sapagkat ang katwiran ko, kapag ako'y nagising, salamat. Kapag sa aking pagtulog ay hindi nagising pa, salamat din po. Kaya ika nga po, tupo po sa kalooban ko at kusang bukal na sinabi ko sa hindi akong tatakot mamatay sapagkat ika nga, lahat naman tayo doon uuwi. Una-una lang po tayo. Kaya mga kapatid, magpakatatag po kayo at magpakasipag sa gawain para sa Panginoon. Sapagkat tulad nga po na sinabi ko, sa inyo pong pagpapagal, hindi nyo pong makakalimutan na ang buhay natin ay talagang ikatatakutan natin magkaroon ng kamatayan. Basta po magpakatatag at magpakutulong po sa pananampalataya. Maraming salamat po. Ngayon po, dadako po tayo muli sa ating bahaginan. At siya nga po pala, yun daw pong mga cellphone, pakicheck. Baka daw po may paki-off lang po. Apalakpan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid na mag-aawit, ay maghahandog ng isang awit, ang ating kapatid na Mirna Andrada. Sambit ng labi ko ay papuri at pasasalamat na walang hanggan. Salamat sa iyo, Diyos. Kung paano po, silay na silay ng aking mata nang tawagin ng kapatid kong Pilar, namumula ang kanyang mukha at di mapigil ang kanyang labi sa pagsambit ng salamat kapatid sa pagpapagalak mo sa akin. Sapagkat katotohanan po yon. Bagaman po at walang temang binuksan ang ating kapatid, sa pangunahing salitang binitiwan niya ay pumasok ang katagang dakila ang Diyos. Kung paano po natin rinig ang ilang kapatid na nagbahagi simula sa anak na Vilma, na kapatid na Monet, kapuspusan po ng kanilang nadama sa kadakilaan ng Diyos. Ano po? Bagaman po at hindi na ihahayag sa harapang ito kung ano po ang kaukulang na pagmitingan namin kahapon bilang mga shepherd at alagad. Batid ko po na tinawag ako ng kapatid upang umawit lamang. Subalit, itong karampot kong sinasambit ay hindi po magiging malaking pagkonsumo ko sa oras. Ano po, inurasan ko na po yung sarili ko yan. 1 minuto po. Sa loob po ng 5 minuto, papasok ang karampot na pagbabahagi at awiting iaalay. Salamat po sa Diyos sapagkat sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga kapatid ay idinatal niya sa isip ko kung ano yung awit. Naniniwala ako kapag nagtiwala tayo sa Panginoon, walang imposible. Di kita kilala anak, subalit tinanggap ng puso kong pagbabahagi mo. Bilang kapatid ko sa laman, kapatid na Monet, batid ko lahat ang kanyang sinambit ay pawang katotohanan sapagkat sa kanilang katatagan na kinakamtan ngayon ay isang bitamina para sa akin bilang isang nakakatandang kapatid. Nagdudulot po yun ng galak at higit na pinadarama ng Diyos sa akin na dakila siya. Kaya naniniwala akong buhay ang Diyos. Sabi nga ng kapatid, magtiwala lamang tayo sa Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. At sa awitin pong ito, sabi po sa awitin, I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. Sa kalagitnaan man daw po ng malagim na unos, ang munting panalangin ay maririnig ng Diyos. Kaya,
Laban lang po tayong lahat, magtibay po tayong lahat. Kaya, ang awitin pong ito, para po sa ating Panginoon, naniniwala at nagtitiwala po kami, Ama, na buhay ka. I believe for every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night, a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe, yes, I believe. I believe above the star, the smallest ray will still be here. I believe that someone in the great someday hears everyone. Every time I hear a newborn baby cries, or touch a leaf, or see the skies, then I know I believe above the stars, the smallest thing is everywhere. I believe that someone in the darkest night, a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe, yes, I believe. I believe above the stars, the smallest ray will still be here. I believe that somewhere in the great somewhere He's everywhere. Every time I hear a newborn baby cries, or that's a leaf, or see the skies, then I know I believe. Every time I hear a newborn baby cries, or that's a leaf, or see the skies, then I know believe. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyo. Maraming salamat, mahal na kapatid. Sa napakagandang awitin. Alam ko, mahal na kapatid, sa sandaling ikaw'y titindig sa harapang ito,
ikaw ay may galak. Kahit dama ko rin na ika nga po iba nga kapatid, mayroong kang dalahin sa buhay. Subalit damandama ko, nagalak ang puso mo sa ating titindig sa harap ng ito. At higit mong napagalak ang ating Diyos sa Ama. Maraming salamat. Mahal na kapatid. Ang susunod kung tatawagin, palakpakan po natin ang ating kapatid na si Ana Bautista. Magandang umaga po muli sa inyo lahat sa hapong ito. Muli po hindi po ako magbabahagi. Kundi unang-una po, nais ko lang pong pabatid sa bawat isa na bukas po ay magsisimula sa ganap na ika-12 ng tanghali ang ating banal na gawain upang bigyan po yung ating misyon na gaganapin po sa Barangay Visal Santo Niño. Pangalawa po, nagpapasalamat po ako sa ating mga kapatid na nag-alay na po ng bigas sa registration. At muli, ako po ay lumalapit sa inyo sa may mabuting kalooban, bukal ang kalooban, na makiisa at suportahan po natin ang ating mga kapatid na seminarista sa pamamagitan po ng pag-alay natin ng bigas. Bawat araw po, bukas po ang dambanang ito, para po doon sa may bukal sa kalooban na mag-alay ng bigas, makipag-ugnayan lamang po doon sa registration upang itala ang inyong pangalan. At ang lahat ng bigas na inyong iaalay ay ating pagsama-samahin at sa araw ng Huwebes, ito po ay ating iaalay sa parokya bilang pakikiisa po sa tinatawag lang krusada. Yan po ay nagaganap taon-taon tuwing fiesta o nobinaryo sa parokya po ng Nuestra Señora de la Merced. Kaya po, ang aming taus-pusong pasalamat, ang amin na pong pinauuna sa inyo. Maraming salamat po. Narinig niyo po, binahagi ng ating mahal na kapatid ang ating pong gampanin sa parokya. Mga kapatid, pasensya na po kayo. Kung ako man po ay naging sobra baba ng aking luha, ang babaw ng aking luha. Sapagkat mula nga po nung narito ako nakasama ng mga alagad, dama ko po ang mga buhay ng mga alagad. Hindi lamang po isa, dalawa o tatlo ang may mga pasanin sa buhay. Mga kapatid, laban lang tayo. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid na Magno Guevara. Magandang umaga po sa tanghali ito. Ako po ay tinawagan muli dito sa banal na lugar na ito upang ako po ay mag-aalay ako ng awit. Una sa ating Diyos Ama, sa ating mga kapatid, at sa inyong lahat. Ang awit ko'y alay ko sa inyo. Nagagalak itong aking puso sa banal na Espiritu, handog nating ipagsuyo. Tayo lahat ay magsama-sama, kapit kamay sa pagkakaisa, dumalangin sa Diyos Ama, bigyan niya tayong pagpapala. Ikaw, Ama, o Diyos Ama, ang nagbigay ng pag-asa. Pangalan mo'y sinasamba, nagpupuri sa iyo, Ama. Ang buhay ko'y sumisigla kung ikaw ay kapiling ka. Jesus, ikaw ang buhay ko, ayaw ko nang mawalay pa.
at pagsuyo ko, pagkat ang buhay kong ito ay laan lamang para sa'yo. Ikaw, Ama, o Diyos Ama, ang nagbigay ng pag-asa. Pangalan mo'y sinasamba, nagpupuri sa'yo, Ama. Ang buhay ko'y sumisigla kung ikaw ay kapiling ka. Jesus, ikaw ang buhay ko, ayaw ko nang mawalay ka. O hiliw ko, sana'y di magbago. Pagmamahal at pagsuyo ko, pagkat ang buhay kong ito ay laan lamang para sa'yo. Salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat, mahal na kapatid, sa napakagandang awitin. Muli palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating mahal na kapatid na Berhel. Maraming salamat po, dakilang Ama, sa oras na ito na niloob mo na makatindig ako sa harapan ng dambanang banal mo upang makapagpahayag ng kadakilaang mula sa iyo. Hinihiling ko po ang gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu upang makapagsiwalat po ako ng ayon sa kalooban mo. Amen. Isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Mabuti po tayong lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa muli, kalooban niya po na tayong mga anak niya ay matipon po sa loob ng banal na dambana niya upang muli po nating maramdaman ang wagas na pagmamahal niya. Muli po nating maalaya ng papurit pasasalamat siya at higit sa lahat po upang muli po nating masilayan at makamtan ang kahiwagaan niyang bigay sa pamamagitan po ng Espiritong Banal sa katauhan ng kinalugdan ang ating pong minamahal na Apo Conching. Amen po ba? Muli po isang buhay na palakpak para sa ating Panginoon. Tinanong ko po ang aking pong mga katabi, partikular po ang ating facilitator sa araw na ito, ano ba ang tema? Ang sabi po niya, wala daw pong tema. Nangangahulugan po na ibinigay ang araw at pagkakataong ito na wala tayong binuksang tema, ibig sabihin po, binibigay po ng ating Panginoon ang kalayaan sa ating damdamin at kalooban upang isiwalat po natin kung ano po ang laman ng ating puso at kalooban, upang isiwalat natin ang mga bagay na ginawa niya at buhay, at higit sa lahat po kung ano pong dapat nating ibigay at ipagpasalamat sa lahat ng ginawa niya sa ating buhay. Amen po ba? Pakikalabit nyo nga po yung inyong mga katabi at pakisabi pong kapatid. Gusto ko po malakas, kapatid, paalala, bawal matulog. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sapagkat pagkaganda-ganda man po ng isinisiwalat, pagkainam-inaman ng ating napapakinggan, kung tulog ang ating kaisipan, wala tayong mararamdaman. Amen po ba? Subalit kung gising ang ating puso't kalooban, bawat salitang sa ating niluluwan at ganap nating pinakikinggan, may tumitimo sa kalooban, nagagalak ang ating mga katauhan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Siguro po marahil magtataka kayo, bakit po yung isang kamay ko ay permis pong nakahawak dito po sa aking tagiliran? Iniingatan ko lang po, baka po malaglag yung tapal ko po dito po sa aking tiyan. Sapagkat 3 araw po akong nakibaka sa sakit po na dulot ng malaking pigsa.
Partikular po sa araw po ng kahapon, maghapon po akong hindi bumabangon sa sobrang sakit po ng pigsa. Sino na po yung nakaramdam na magkaroon ng pigsa? Pakitaas nga po yung kamay. So hindi lang po kayo nag-iisa, kasama nyo na rin po akong nagkapigsa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napakasakit po pala ng pigsa, lalo na po kapag nag-iipon at humahatak po siya nung dapat niyang ilabas. Salamat sa Ama. Napakabuti at napakadakila niya. Kagabi po, magdamag po ako nagtapal ng mga dapat pong itapal. Nagising po ako sa oras po ng madaling araw na hindi ko na po matandaan. Naramdaman ko po na nawala yung bigat o kirot ng aking nararamdaman. Kaya po pala'y sumabog na kahit papaano po ay naibsan po ang sakit na aking nararamdaman. Amen po ba? Bakit ito po yung panimula ko pong sinambit at ibinahagi sa inyo? Mga kapatid na minamahal sa pananampalataya sa ating Panginoon, kung minsan po, kahit gaano kakatibay, manalig at manampalataya sa ating Panginoon, kahit gaano kang nagsusumakit at nagsusumikap na makalapit sa kalooban ng Diyos, mayroon pong mga pinahihintulutan at pinagiging dapat na maganap sa ating buhay. Hindi lamang po puro saya, hindi lamang po puro ligaya, kundi bagkus sa kabila ng lingkod ka, sa kabila ng tagasunod ka, sa kabila ng nananalig at nananampalataya ka, kung minsan po may pahihintulutang maganap sa iyong buhay. Ano ang dahilan? Upang ikaw ba ay parusahan? Upang ikaw ba ilugmok at bigyan ng at huwag nang magkaroon pa ng kagalakan? Hindi po. Kung minsan po, sa kabila ng ating pagsusumikap na makasunod sa kalooban ng Diyos, sa kabila ng ating pagkilala at pananampalataya sa Kanya, may mga pagsubok pong pinahihintulutan siya. Inuulit ko po, anumang pagsubok na nagaganap sa ating buhay ay hindi galing sa Diyos Amang Mahal, kundi ang bawat pagsubok na ating nakakamtan ay galing sa Kanyang kalaban, pinahihintulutan niya lamang. Subalit, ano man po ang maganap sa ating buhay, ano man ang mga pagsubok na Kanyang pahintulutan, ito po'y Kanya lamang kaparaanan upang tignan ka't silayan kung matatag at matibay mo pa rin siyang pagtitiwalaan, at kapag nakita niyang tapat at makatotohanan, kikilos ang Kanyang kapangyarihan, kagaling at kahiwagaan ang ganap mong makakamtan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tandang-tanda ko po ito at laging sinisiwalat po ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching, partikular po sa mga kapatid kong alagad na nagbabahagi. Ang sabi daw po ng ating Panginoon, kung ang bundok, kaya kong tibagin. Kung ang dagat, kaya kong hawiin. Kung ang lupa, kaya kong bitakin. Ang bungo, kaya kong sibakin. Ang bukol, kaya kong durugin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isa pa po, kung ang bundok, kaya kong tibagin. Kung ang dagat, kaya kong hawiin. Kung ang lupay, kaya kong bitakin. Ang bungoy, kaya kong sibakin. Ang bulag na matay, kaya kong paglinawin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, sapagkat mga kapatid, wala nga pong imposible sa Kanya. Ang lahat po ay posibleng magagawa niya. Subalit ang malaking tanong, paano pong magaganap ang imposible gawin niyang posible? Sugon, tugon sa pananalig at pananampalataya nating mga anak niya. Amen po ba? Amen po ba? Naalala ko po kung papaano pong ang hiwaga ng Diyos ay nasilayan ko, naramdaman ko at nakita ko. Naisiwalat ko na po ito, subalit sa kapakanan po ng mga naririto na may mga pinagdaraanan at lubos na nananalig sa magagawa ng ating Diyos. Dati po noon, ang ating pong banal na misa dito sa ating pong dambana ay tuwing ikatlong Miyerkules lang po ng buwan. Ngayon po ay naging 2nd and 4th Wednesday po ng buwan. Okay lang po na nakahawak po ako sa tiyan ko. Dati po, tuwing ikatlong Miyerkules po ang misa. Dumating po ngayon ang pari galing po sa ating parokya upang magmisa. Noon po dumating siya,
Yung pong sakristan mayor niya na nangangasiwa po ng mga gamit-gamit ng pari, ay ibinaba na po ang lalagan ng hostya, binaba na po ang kopa, binaba na po ang lalagan ng kalis at ang mga gagamitin po sa misa. Sabi po ngayon, ito pong nangangasiwa, Berhel, madumi yung kopa ni Father. Wala akong dalang panyo o basahan. Pwede ba ako makahingi ng pampunas para bago iayos ay malinis na? Pagkasabi niya po noon, tumunog po ang aking cellphone. At nabasa ko po ang isang text message na naglalaman na, Anak, Berhel, umuwi ka. Dahil ang inda namamalipit sa sakit ng tiyan, hindi na siya makahinga at di niya alam kung anong gagawin. Sabi ko po, hindi naman siya, huwag kayong matakot, baka siya'y nadudumi lang o nakabagan. Pinanatag ko po ang aking kaisipan sapagkat ang sabi po ng Panginoon, kapag iniwanan mo ang mga pamilya mo at ako ang inuna mo, akong bahala sa kanila at di ko pababayaan sila. Amen po ba? Kaya lumuhod po ako sa adoration ng sabi ko po, Panginoon, ikaw na pong bahala. At din naganap na po, ibinigay ko po yung pamunas doon po sa assistant ng pare. Yung pong panyo na yon ay panyo po ng ating minamahal na Apo Conching. Ito po yun, yung ganito po. Yung nakatabing po sa kanya. Yan po yung sinasapin sa likod po ng mahal na Apo at kumisa po'y nagagamit para pamunas po ng kanyang pawis. Gusto ko na pong ibalik kay kapatid na Cecilia yung pong panyo, subalit para po may pumipigil sa akin. Kaya tiniklop ko po yung panyo at inilagay ko po sa likod na bahagi po ng aking bulsa. Ngayon po, nakatanggap na naman po ako ng text message. Ang sabi po, umuwi ka na at iba na ang nangyayari sa inda. Hindi na niya kaya at parang tabla ang tiyan niya. Walang ano-ano po, hindi na po ako nagpaalam kahit kanino. Umuwi po ako para po tignan ang kalalagayan ng aking inda. Pagkadating ko po, naabutan ko po na nagkakagulo po sa aming tahanan. At ang aking pong inda ay nakahiga at halos kapag nakahiga po siya, ay di mo na makikita yung mukha niya dahil sa laki po ng tiyan niya. Sinalat ko po yung kanyang tiyan at yung diniin. Ayaw pong pumasok ng aking kamay sapagkat sobrang tigas po na parang tabla na napakalaki po talaga. Sabi ko po sa inda ko, kaya mo ba? Nahihirapan daw po siyang huminga. At nakita ko po na parang nangingitim yung labi niya. Bilang tao po, aminin natin na kung minsan dumarating po sa atin ang hina ng loob, ang pagkatakot, ang pag-aalala. Subalit hindi po natin dapat panaigin yan. Sapagkat may Espiritu Santo tayong kasama na siyang magbibigay ng lakas, sigla at tapang sa bawat isa. Hanggang sa ang sabi ko po, Panginoon, ano po bang dapat kong gawin dito po sa aking inda? Pinasok po ng banal na Espiritu sa aking kaisipan, anak, kumuha ka ng tubig na mainit, lagyan mo ng nilagyan ko po, at kumuha ka ng panyo. Nagpakuha po ako ng panyo, wala po silang makuha. Nawala po sa isip ko na may panyo ako sa akin pong likurang bahagi ng pantalon. Sabi ko, panyo, wala po silang makuha. Hanggang sa idinatal po ng banal na Espiritu, pasubali ko sa iyo, anak na minamahal ko, dukutin mo ang panyo mo sa likod ng pantalon mo. At yan ang gamitin mo upang itapal mo sa tiyan ng inda mo. Binabad ko po yung panyo, tinapal ko po sa malaking tiyan at matigas na tiyan ng aking inda. Alam niyo po mga kapatid, ang dami pong mata ang nakasaksi. Nang tinapal ko po ang panyong ito, ang sabi po ng tiyan ng aking inda, para pong lobo na lumabas ang asoge, umimpis ang tiyan ng aking inda at gumaling po siya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bakit ito po yung isiniwalat ko sa inyo? At ito po ang mensaheng idinatal ng Panginoon sa aking kaisipan.
Anak na minamahal, yan ang pawang katotohanan. Sino mang may katapatang manalig na lubusan, sa pamamagitan ng Espiritu kong banal sa katauhan ng kinalugdan, Apo Conching ang pangalan, gamit lamang niyang taglay na kanyang nahawakan, kung inyong pagtitiwalaan, magiging daluyan, kapangyarihan ko'y bibigay upang kagaling ay makamtan. Amen po ba? Panyo lang po yun na ginamit ng mahal na Apo. Ginamit na kasangkapan upang magbigay kagalingan. Ano pa po kaya yung mismong katawan niya, yung mismong kamay niya, ang idampi sa inyong mga katawan, sa anumang partes ng inyong katawan na may karamdaman, ang hindi nyo po kamtin ang tunay na kagalingan. Amen po ba? Bakit ko po ito'y siniwalat? Mga kapatid, magtiwala po tayo. Maniwala po tayo. Kung maraming pagamutan ka ng natunguhan, iba't iba ng lugar ang iyong pinuntahan, hinanap mo ang kagalingan, subalit di mo pa nasumpungan, magnilay ka. Magtanto't magbulay ka. Baka may ibang plano at panawagan ng Diyos sa'yo. Kung di mo na nakamtan sa maraming nag-aral, kung isang basket o ilang tableta ng gamot ang nilunok mo, at di mo pa rin nakamtan ng kagalingan, may nais lamang patunayan ng Diyos sa'yo. Isang langkay man o isang basket man na tabletang gamot ang inumin mo, kapag ayaw ng Diyos na totoo na gumaling kang tao, walang magaganap na kagalingan sa'yo. Subalit, tubig lamang ang inumin mo, pananalig at pananampalataya mo'y totoo, ang Diyos ay kikilos sa'yo, kagalingay makakamtan mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya ito po'y isang pagninilay. Kung marami ka ng lugar na tinunguhan, subalit di mo pa rin nakamtan ng kagalingan, mag-isip ka na, magnilay ka na, gumising ka na. Hindi tao ang kailangan mo, at hindi mga bagay-bagay ang kailangan mo. Ang Diyos na mismo ang kailangan mo, at ang Diyos na mismo ang tanggapin mo, sapagat ang di kaya ng tao ay makakaya ng Diyos na pinagtitiwalaan mo. Kaya tara, mga kapatid ko, hali kayo, yamang kayo'y niloob ng Amang tumuntong sa dakong ito, sa dakong banal na tipanan ng kanyang Espiritu. Buksan mo ang isip at puso mo, manalig at magtiwala kang totoo. Pag-aalinlangan ay patayin at ipara mo upang maramdaman mo may Diyos na totoo na naghihintay sa iyo, buhay na kapiling mo at nakagabay sa iyo. Di man nakikita ng mata mo, subalit buhay na nakatunghay sa iyo. Espiritu Santo ang tawag dito, nakalukob sa pagkatao. Apo Conching pangalan nito, mga salita't aral ay pakinggan mo. Kung ganap pagtitiwalaan mo, kagalingay sa sayo, kahiwaga ay makakamtan mo, sapagat ang dakong ito, binigay at pinili para sa inyong mga tao. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya sa inyo pong lahat na naririto, huwag po nating sayangin ang bawat oras, minuto at segundong nagdaraan. Sapagat ang Diyos ay mabutit mapagmahal. Pakinggan mo kanyang mga aral. Baguhin mong di mainam sa iyong buhay at ganap mo siyang pagtiwalaan. Sa katauhan ng kinalugdan, Apo Conching ang pangalan. Pagbabago ng buhay iyong mararamdaman, minimiting kahilingan, iyong makakamtan. Ang sabi ko nga po, bukang liwayway, aming nasilayan. Amang mapagmahal, nasumpungan at tuwiran. Kaming makasanlibutan, tinunguhan, kinalugdan, Apo Conching ang pangalan na bago ang aming buhay. Maganda umaga po at maraming salamat. Para po sa ating mahal na kapatid na Cora Acosta, pinaabot po ng mahal na Apo at ng kapatiran Divine Mercy, 10 ng mga choir, ang pagbati ng isang maligayang kaarawan po sa inyo. Mga kapatid, magkawak po tayong kamay.